Oh, right. Magandang good morning sa inyong lahat. Pag-usapan natin po mga kapatid. Ito hong si Sal Panelo. Grabe naman kung makabanat kay dating Senator Trillanes. Sabi niya, dahil nga siyempre, 'di ba, natalo si Trillanes. Sabi niya, pinarusahan siya, kinawawa siya ng mga botante. Talong-talo. Grabe. Sabi ko naman, panganib pa din si Trillanes sa inyo. Isa-isa pa ha, paano kung nagsenador si Trillanes? Naniniwala ako talagang pasok yan. Kung paano nakapasok etong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, yung huling boto nito ni Trillanes ng kumandidatong pagkasenador, kung daw nagkakamali, nasa 14 million. So possibly, tumaas pa yon paglipas ng panahon, di ba? Dahil namumulat na yung mga nanalo siya roon ng 14 million nung hindi siya sinisiraan pa, wala pang Duterte. Tapos ngayon naman kung kumandidato sana siya, so malaking bagay. Ewan ko kung sinong advisor niya at pinag-mayor siya. Now, eto. Kaya nga sabi ko, panganib pa rin si Trillanes lalo kung nagsenador. Sakit ng ulo nila yan sa impeachment ni Sara. Di ba? Diba sabi ni Sal Panelo rito? Ay, ito may ginawa ng ibang kalokohan nila. Ginawang barangay captain si Trillanes. Grabe kayong sama nyo kay Trillanes ha. Pero ang totoo, panalo pa rin si Trillanes dahil nakakulong pa rin si Digong. Di ba? Consistent, talagang tsinagaan niya. Yung pagkatalo nito ni Trillanes, pagkatalo yan ng mga taga-Caloocan. Dahil consistent si Trillanes eh. Malay nyo sa 2028, tumakbo tong senador. Naku, lalong sakit ng ulo. Ayan sabi niya, kawawang-kawawa siya. Kawawang-kawawa siya ang nakipagsabuatan dyan sa The Hague para makulong si Presidente Duterte. Ayan, pinarusahan siya, kinawawa siya ng mga botante. Talong-talo. Alam niyo, one of the failure of Senator Trillanes, eto, talagang pinanindigan niya. Hindi po siya yung tao na mangga. Pero yun po ang gusto namin sanang ginawa niya eh. No? Pumronta na siya, nagpa-endorso na siya kay PBBM. Total magkaibigan naman sila eh. Ni PBBM. Di ba? Kung sinabi lang ni PBBM, kung lang talaga, kung gano'n lang yung ginawa, hindi po kasi akong advisor nito eh. Kasi talagang, kung nakakausap ko to, talagang igigit ko sa kanya yan na kailangan nating manalo. Kawawa na yung Caloocan, kawawa na yung lugar na to. Kahit 3 taon man lang. Diba? You can make a difference in this city. So the best thing that we can do, dahil durog na durog ang pangalan mo rito sa Caloocan, which is yung Caloocan pa ang Marcos County o Marcos Country. Diba? Kung i-endorso siya in-endorso siya ni PBBM, kung ni-request niya, hindi pwedeng malabong tanggihan siya ni PBBM. Baka nga babain pa yan doon sa lugar niya, sa kampanya. Pareho silang dalawa ni Hani Lacuna ng failure eh. Diba? So ngayon, nung natalo naman si Trillanes sa Caloocan, ang mali nila, natuwa pa si Panelo, hindi nila alam, mas lalong nagkaroon kumbaga makaka-focus lalo si Trillanes sa tunay na laban na sinimulan niya ng 2017 pa. 'Di ba? For almost a decade. Ngayon nakakulong si Duterte. 'Di ba? Naghihintay ng trial proper. Kaya sabi nga, akala nyo lang nakaisa kayo kay Trillanes, hindi nyo alam kayo ang naisahan nito ni Trillanes. So ito ba yung sinasabi niyang pinarusahan? Mga kababayan, 229,512 kontra 348,211 lang. Kailan lang to nagsimula? He was very, very consistent sa batas. Nagsimula siya ng kampanya nung araw ng panahon ng pwede ng mga kampanya.
Yung mga caucus naman nila, yun yung nag-iipon siya ng mga yung pinakikilala siya ni Karate Kid sa mga dati niyang supporters, mga leaders niya o doon sa Caloocan. Kaya lang, that was a long time ago, so marami ng mga leaders ni Karate Kid ang nawala, na matay na yung iba naman hindi na naniniwala sa kanya, 'di ba? Dahil naoperahan na nung kabilang kampo ng mga malapitan. O dati mga taga-malayuan, ngayon naging malapitan na sila, 'di ba? Pero kung ito po kasi si Trillanes, ang kanyang campaign team ay naging bukas sa mga vloggers, natutukan itong maigi, yung mga tipong anytime pwede siyang nai-interview, 'di ba? Yung mga lakad niya, 'di ba? Nakikita ng mga tao, hindi lang nationwide, hindi lang worldwide, kung hindi po particularly syempre dun sa mga taga-Caloocan, maghahanap. Anong ginagawa ni Trillanes? Hahanapin 'yon. Makikita ngayon, uy, ang daming naka-live about Trillanes may lakad. 'Di ba? Tapos may mga nagpapaliwanag ng mga plataforma niya. Yung problema kasi, even myself, isang tao lang talaga yung aking pwedeng maging contact. Yun lang talaga pambihira. Hirap pang mahagilap. So, yun ang naging isang problema rito kay Trillanes. Wala nang ang tao sa baba, ang hirap pang mahagilap. Oh. 'Di ba? Kinapos, ang laki ng Caloocan eh. Diyos ko po. Kulang yung panahon niya. Pero kung nagkaroon to ng mahaba-habang panahon, yan 348 na yan. Tapos inendorso pa ni PBBM, malamang boto niya yan. Baliktad yan. Nalalaman ng mga tao na etong si kasi nung panahon ni Digong, tong mga to PDP ang mga yan eh. Ngayon sila, nationalista ba o NPC? Oh. Yung malapitan, may distansya sa PDP ni Digong eh. Ay nako. Okay, so iwan natin 'to. Hindi siya hindi, teka, papakita ko pa sa inyo 'to. Ang tunay po talagang pinarusahan ito. 'Di ba? Oh. Yung kay Trillanes wala nga, hindi nga bumaba si PBBM diyan para sa kanya eh. Ito naman si Jinky Luistro, binabaan ni Sara si Abu Sayyaf. Binabaan niya para siraan si Jinky. O kunwari sinisingil, 'di ba? And then at the end of the day, ang pinili ng mga taga 2nd District ng Batangas is si Luistro. Oh. Kasi alam na nila kung ano yung nangyayari. Kagandahan naman dito kay Luistro, kung napansin nyo lang, sobrang aga. 'Di ba? Yung bukod sa nagkaroon siya ng malakas na public awareness, meron siyang tao sa grounds, which is bagay na wala kay Trillanes. Tapos, yung napakaaga ng exposure niya. Tapos nandiyan yung mga vloggers, pinaliliwanag yung mga narrative niya, 'di ba? Ano yung mga argumento niya sa Congress about dun kay Sara, 'di ba? So ibig sabihin nakikita ng tao ng taong bayan. Oh, maganda lang ang preparation yun for her senatorial race kung ipapahiram siya ng mga taga-distrikto at kung papayag siya. 'Di ba? Ito yung maliwanag na pinarusahan. Kasi nag-import na, 'di ba? Binabaan na ng Agila ng Davao. Kaso wala, hindi rin umubra, 'di ba? Okay, so iwan na natin 'to. Tutukan nyo kasi yung pandaraya ng COMELEC. Ayoko. Ayokong tutukan yung pandaraya ng COMELEC. Binoto ng mga Pilipino si Aimee, bakit ko pa iintindihin ng COMELEC? Isa po yan sa kasalanan ni Aimee na matagalan natin pinaliliwanag. 'Di ba? Na imagine 2019, tatanggalin na ginamit niya yung issue na nangyari kay BBM. Natalo sa pagka-vice president. Tapos sabi dinaya, no?
ang kampo ni Lenny. Tapos nag-file ng panukalang batas para sa hybrid election system. Ibig sabihin, manual counting tayo doon sa presinto para talaga may transparency. 'Di ba? Para kahit na overshade yung balota, yung kumalat yung tinta, at least, 'di ba? Mabibilang. Oh. Kung kinulang ng pag-shade, mabibilang pa rin. At alam ng taong bayan, may nakakita, kaya nga transparent eh. 'Di ba? Kaya lang, noong 2022, walang nangyari pa rin. Ngayon 2022 pa lamang, pagkaupo nila sa pwesto ni PBBM, Pakitang Gilas, under 19 Congress, nag-file ng dalawang panukala na Omnibus Election Code at tsaka yung hybrid election system bill. Ang ending, inupuan sa kanyang sariling committee. Parang si Bongo, inupuan yung nung pandemic, di ba, yung nag-away silang dalawa ni Drilon, nagdebate at napahiya siya. So, ganun din nangyari dito. So, bakit ko patututukan? Binoto niya si Amy. Ay, nako. So, ngayon, kinakailangan sana sa bagong komposisyon ng Senate, huwag nang ibigay ang Committee on Electoral Reform kay Amy. Di ba? Kasi nga markado na eh. Kapag kung sino yung magiging Senate President, kung mapapalitan, etong si Escudero, sana naman po, di ba? Huwag ibigay kay Amy yan dahil nako. Di ba? Tanong ko nga nun, hindi kaya gagamitin, iaasa ang panalo sa pandaraya sa online system? Sa automated? Bakit ayaw tapusin yung sinimulang panukalang batas? 2 Congress na eh. Puro pinauubusan ng oras. Diba? Okay, ano yun? Salitang talunan? Ay hindi, realistic po. Anong talunan? Diba? Anong nangyari sa Duterte? Ang sabi pa ni Kitty, kalimutan na lang daw si Digong kung hindi din iboboto yung Duterte. Ibig sabihin, 10. Ano ginawa ng mga Pilipino? 3 lang ang binoto. Di ba? Inampun pa si Camille at saka si Amy. O sige, inyo na. Di ba? Nag-ampun pa ng Gringo Onasan at saka nitong si Kerubin. Ano nangyari? Sa kangkungan. Dahil nako. Kaya nga palpak, di ba? Hindi nila binoto. Yung Kingmaker, anong nangyari kay Attorney Peter Vic? Kinalimutan rin nila. Ito, tignan nyo na lang dyan sa Manila. Di ba? Siniraan ni Sara. Pinahiya-hiya. 2 araw niyang binanatan si Chuma. Ano nangyari? Panalo. Di ba? Tapos, teka. Ay, hindi ko nakuha yung isa. Meron pang isa, si Valeriano. Panalo rin si Valeriano. Valeriano. Talaga naman. Okay, iwan na nga natin to. Pag-usapan naman natin po itong si Akla. Okay. Pero, bago yan, aliwin muna natin ang ating sarili. Tingnan nyo to ha, si Kibuloy. Ang ganda ng tirada rito eh. Tingnan nyo ha. Ko ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Bakit? Bakit aalisin ang Senado at Kongreso? Engot ano? Hindi niya alam kinakailangan doon ang constitutional amendments o chacha o revgov. Diba? So kumbaga, ganun ang gagawin daw. Alisin daw yun. Bakit kaya? Bakit? Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Aray ko! Ang lupit nito. Magkano? Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. Kaya yata nangutang si Duterte ng 7 trillion eh. In 5 years, gagawin kong superpower ng Pilipinas. Wow! Palakpakan ng mga uto-uto. Diba?
Isa ang Tapos, eto ngayon. Ito. Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si Pastor. Yun naman pala, pinapahiram naman pala sa atin si Pastor. O, gaano ba katindi yung kanilang pinapahiram? lang. Alisin ng Senado, alisin ng Kongreso. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. Anong In gagawin 5 mo? years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Yun naman pala eh. So yun po yung pinahihiram daw nila. That is why we should be thankful. Kasi kung kami lang, ayaw namin sumabak sa politika. We Plastic. know what politic is. Yeah, they know what politic. Politic nga, di ba? Politic. We know what politic is. We know what politic is. Tragis na yan. Kanina pinanonood ko to. Anong politic? Sabi ko, anong politic? Puisit na to, politics palang tinutukoy niya. But because we are also a Filipino citizen, We are also a Filipino citizen. Okay. nakikita namin Di ba taga-Kingdom Nation kayo? Ano kayo, dual citizenship? ang pangangailangan ng bansa. Nakikita din namin ang kakayahan ng Hindi kaya si Kibuloy ang merong kapangangailangan? Humihirit ng 5 yun? 5.6 trillion. Siya may pangangailangan. Kulang pa yung contribution. 'Di ba? Yung mga abuloy, mga ambag ng mga miyembro. Pati yung napapagpalimusan. Kulang pa ha? Para gawing superpower ang bansa natin in 5 years. Kailangan pa, pati pera ko, lahat ng pera natin, at meron pang specific amount, 5.6 trillion pesos, hindi na nagdala ng centavos, ibigay sa kanya, ilagay sa kanyang mga kamay. Walastek. aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Ayun, ito pala yung leader na may paninindigan. Nagpa-traffic Salpakan mo man ang trilyon sang kanyang mga mata, pintura. kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Natural, may paayan. May paayan, natural, tatayo talaga yan. Putulan mo ng paa at kamay yan, tignan ko lang kung makatayo pa yan. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money is not everything, although we need it. Yun naman pala, hindi naman pala ito everything. Pero kailangan Value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Tama yun prinsipyo, 'di ba? Values. Ano pa ba? Honesty, katapatan, 'di ba? Integrity, lahat na. Totoo yun ang kailangan ng bansa natin. Tanong, meron ba nun si Kibuloy? Kompleto ba yun? Huwag kayong padala sa ayuda. Yun naman pala. Huwag mo kasi papadala sa ayuda. Di ba? So, Kibuloy para sa Senado. Tapos ang ending, alang iya. Eto ngayon ang ending niya, nakulong. Kinulong man nila. Si Kibuloy, kinulong man nila. Binitay nila. Wala. Binetay nila. Hindi bumaliktad. Hindi Kibuloy. Kinulong man nila. Binitay nila. Wala. Hindi. Ay, walang yung buhay ito. Kaya natalo si Kibuloy eh. Diba? Imagine, ang ganda-ganda ng plano, 5.6 trillion in 5 years, superpower na Pilipinas. Tapos merong isang na biglang nanumbat. Magpasalamat ang mga Pilipino kasi pinapahiram lang nila. Tapos ito namang isa, ipinagdadamot na si Kibuloy. Diba? Kasi kinulong na daw, tapos binitay pa. Wala, talo tuloy. Ay, nako. Yun na, alis ka na nga dyan. Ito naman pag-usapan natin. Kanya ito mga to. Ito. Ang Tarayang Harry Roque.
Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito hong bakbakang Sal Panelo at Madam Harry Roque. Di ba naglabas na nga